Hi guys, good This call is now evening. being recorded. Uh, I'm Miss Melissa Heronimo. Ngayong gabi, tatalakayin natin isa sa mga tsuri, isa sa mga tsuri na pinapaniwalaan nating helpful sa development ng tao. So, ito yung tsuri na naniniwala siya na ang learning ay hindi natin natututunan mag-isa. Ang learning ay natututunan natin sa tulong ng ibang tao. At itong tao na 'to, naniniwala na mas natututo tayo 'pag nakikipag-usap sa iba or through sa experience ng ibang tao. So 'yan si Lev Vygotsky. So ngayon, eto yung objectives natin ngayong gabi. So what you will master today: explain how social-cultural factors shape cognitive development and influence the way we learn and think. Analyze the critical role of language, culture, and collaboration in effective learning processes. Apply the concepts of zone of proximal development and scaffolding to real academic or professional settings. Panghuli, critically compare Vygotsky's social cultural view of learning with individual-based theories such as Piaget. So, dito pagkukumparahin natin yung paniniwala ni Vygotsky sa paniniwala ni Piaget. So ito, bago tayo magsimula sa ating topic, meron tayong konting exercise. Konti lang naman. So, scenario lang. Tapos i-share nyo lang kung ano yung sa tingin nyo yung natutunan ni tong tao na 'to. So ito yung situation natin. Maria, a first-year college student, struggles with her statistics lessons. She tries studying alone but finds concepts confusing and overwhelming. After joining a study group where classmates explains the concepts and help with exercises, she begins to understand and improve significantly. So ito ang tanong, what changed for Maria after joining the study group? Explain mo rin, how do peers and culture influence how we think and learn at this stage in our lives? So anyone from the class? So okay, Miss She. Mhm, mhm, hmm. So yun, tama naman yung sinabi niya na after ni Maria sumali sa group study, mas natutunan niya yung mga bagay-bagay na nalilito siya nung in-explain sa kanya ng classmates niya. So kasi minsan 'di ba, may mga bagay na mas naiintindihan natin siya 'pag in-explain ng ibang tao. Hindi natin siya naiintindihan sa pagbabasa lang. Minsan mas madali yung solusyon ng ibang tao. So minsan akala mo, eto na yun, tama na yun, pero bakit hindi ko pa rin makuha yung sagot? Tapos kapagka may tumulong sa'yo, "Ay, oo nga 'no, mali nga pala ako nung ginamit na formula, dapat pala ganito, ganyan." So, minsan mas naiintindihan natin yung mga bagay sa tulong ng ibang tao. Ayun, tama yun. Tama rin naman yung mga sagot ko sa comment. So, proceed na tayo. Ito, the foundation of social cultural learning.
Learning is a dynamic process resulting in a change in behavior or knowledge, influenced and shaped by various experiences. So dito nga natin nasasabi na yung may mga bagay na hindi natin natututunan mag-isa. Minsan mas natututo tayo sa tulong ng ibang tao na nakapalibot sa'tin. Unang-una siyempre ito yung pamilya natin kasi sila naman yung unang-unang tao na kagisnan natin. Minsan natututo rin tayo sa pakikipag-usap, sa pakikipag-share ng ideas, sa teamwork. So ito nga, learning is socially constructed. Languages shapes thinking, and last, the role of the expert guide. So dito natin makikita yan. Next slide. So learning is socially constructed. Learning is shaped by cultural tools and social interaction. We don't develop mentally on our own. Our growth depends on the society, culture, and communities around us, which shape how we understand the world. So, ano pagkakaintindi niyo dito sa socially constructed daw yung learning? So, yes, Edmond? Mhm. Mhm, tama. Kuhang-kuha ni Mr. Edmond. So, ito nga yung sinasabi natin na hindi natin natututunan minsan yung mga bagay mag-isa. Minsan natututunan natin siya sa tulong ng family natin, ng mga kaibigan natin, ng kaklase natin, ng mga guru natin. Minsan natututunan natin siya 'pag nakikipag-usap tayo, ah, nakikipag-teamwork, mas natututunan at naiintindihan natin yung mga bagay-bagay. So, tulad na lang nito yung, kunyari, ah, may science may science experiment kayo, 'di ba? Siyempre una hindi naman natin alam kung ano agad yung gagawin dun, 'di ba? Minsan may mga time na wala talaga tayong idea sa mga nangyayari or mga mangyayari. So, eto yung teacher natin, tutulungan tayong maintindihan yung mga bagay na hindi naman natin paalam. So, iga-guide niya tayo. Kunyari, nabigyan tayo ng task, gumawa ng volcano, mini volcano. Yung miniature lang ng volcano. 'Di ba, nung grade school naman tayo, halos lahat naman dumaan dun sa activity na yun. So, since before wala naman tayong idea kung paano gawin yun. So, with the help ng mga kaklase natin at ng guidance ng teacher natin, natututunan natin, ay, oo nga, ganito pala, paano nag-ooperate yung mga bulkan sa totoong buhay. So, next, nakakasunod po ba tayo? Pa-react naman ng heart kung naintindihan at nakakasunod sa lessons. Okay, so madami namang heart, react. So, okay, next slide na tayo. So, another foundation of social-cultural learning. So, sinasabi ni Vygotsky dito, language shapes thinking. So, language doesn't just express thoughts, it shapes them. The words we learn and the ways we discuss ideas influence how we mentally organize and understand the world. So, sino paliwanag nito? So, language daw, nakakatulong daw yung language sa development and learning ng tao. So, yes, Miss Melanie. So, ito, tama. Tama yung sinabi niya na
Minsan 'di ba may mga time na nagkakaroon tayo ng language barrier. So minsan, na-stop yung pag-process ng ideas sa'tin kasi hindi natin maintindihan. So, eto dito pumapasok yung sinasabi ni Vygotsky na ang laki din ng influence nung language sa learning kasi minsan may mga bagay na mas natututunan natin 'pag na-explain ng ibang tao, 'pag nakikipag-usap tayo kasi may mga taong gano'n, eh, hindi siya natututo sa pagbabasa or simpleng pagsusulat, panonood ng video, tutorial. Minsan mas natututo siya 'pag nakikipag-usap, 'pag nakikipag-share ng ideas sa ibang tao, nakikipag-brainstorming, ganyan, nakikipag-teamwork. So, parang more on ang learning dito ay through conversation, yan. So, next slide. So, last foundation of social cultural learning is the role of the expert guide. So, the more experienced person, whether teacher, mentor, peer, or family member, actively supports the learner's progress. This more knowledgeable other provides guidance, models thinking processes, and creates opportunities for the learner to advance beyond their current capabilities. So, dito naman, natututo tayo through experience ng ibang tao na malapit sa atin, nakakapaligid sa atin. Kunyari, mga parents natin, um, kapatid or friend. Minsan kasi, may mga bagay na nako-confuse tayong gawin kasi di natin alam eh. Kumbaga, hindi pa natin na-experience. So, since may ibang tao na tutulong sa'yo, malalaman mo na in advance kung anong gagawin mo. So, ganito, pagpasok mo sa ganitong stage, kailangan ganito gawin mo kasi ito yung dapat, ito yung standard, iwasan mong gawin 'to kasi mapapahama ka dito. Kumbaga mabibigyan ka ng hint kung ano yung mga dapat mong gawin para maiwasan mong magkamali at ma-reach mo yung goal mo, yung dream mo, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay. So, eto naman yung through experience ng mga expert or mga may karanasan na dun sa nangyayari pa lang sa'yo. So, okay, next slide. Naintindihan naman? So dito na tayo sa zone of proximal development. So the zone of proximal development or ZPD is a space between what learner can do alone and what they can do with guidance. It's where meaningful learning occurs when tasks are tough but doable with support. So ito na yung mga bagay na kaya nating gawin mag-isa. Yan yung too easy. ZPD. Ito naman yung mga bagay na kaya nating gawin sa tulong ng ibang tao. Ito naman yung too hard. Makikita natin sa diagram na ito yung mga bagay na hindi talaga natin kayang gawin alone or may tulong pa man ng ibang tao. So ito, too easy, what the learner can do alone without help. JPD, ito nga yung mga bagay na kaya nating gawin sa tulong ng ibang tao. So, yung too hard, ito yung mga bagay na hindi natin kayang gawin kahit pa may tulong ng ibang tao. So, sa scaffolding, dito tayo sa scaffolding. Support that fades as you grow. Scaffolding refers to the step-by-step instructional support given to learners as they acquire new skills. In Vygotsky's view, learners perform better when guided by someone more knowledgeable. So, ito na yung mga steps, step by step ng pagkatuto natin ayon kay Vygotsky. So,
Ito na yung scaffolding process. Learning is dynamic process resulting in change in behavior or knowledge, influenced and shaped by various experiences. So, ito na yung mga bagay na high support, direct instruction. Ito yung mga bagay na katulad kunyari itulad natin sa training natin sa work. Kunyari sa McDo, since nag-work ako before sa McDo, working student ako. So, kunyari sa paggawa ng burger, hindi mo naman alam kung paano nila ginagawa yung standard na burger nila, yung cheeseburger. So, syempre, direct instruction ng team leader nyo or ng trainer mo, ganito gagawin mo. I-toast mo yung bun, ilatag mo yung wrapper, after mo i-toast yung bun, lagyan mo ng dressing, ng tomatoes, ng pickles, tapos patty, and then the cheese, and then yung pinaka-top nung bun. So, parang gano'n, hindi pa natin siya alam, so kailangan pa siyang ituro. Kailangan pa tayong tutukan. So, ito naman yung next step, next process, moderate support or guided practice. Ito na siguro dito na pumapasok yung assessment. So, dito na natin makikita dahan-dahan yung improvement natin na before hindi natin alam ano siya gawin. Ngayon medyo alam na natin. So, minimal guidance na lang yung binibigay sa atin. Kumbaga kino-correct na lang na minsan may nako-confuse tayo. Ito yung nauuna natin, pati muna, dapat dressing muna. So, yun. Hanggang sa nasa last process ka na, independent ka na. So, ito na yung tinatawag na solo mastery. So, kaya mo na siyang gawin. Kumbaga, basic na sa'yo. Kahit nakapikit, kaya mo na siyang gawin. Wala nang kahirap-hirap. Kahit pa 100 pieces, hindi ka na nalilito. Kasi routine na. Kumbaga, paulit-ulit na. Nakatatak na siya sa isip mo na ganun at ganun at ganun. Yung process ng paggawa ng cheeseburger. So, ganun yung scaffolding process. Dahan-dahan mula sa full support hanggang sa konting support na lang, moderate support na lang, minimal na lang, assessment na lang, hanggang sa kaya mo na siyang gawin independently. So, nakakasunod pa ba, guys? Okay. Next slide na tayo. Proceed na tayo sa next slide. So, ito na. Yung dalawang bigating tao pagdating sa social-cultural development. So, explain mo natin kay Miss Jean Piaget. So, ang focus na ay individual cognitive stages. Learning, child as independent explorer. Development, drives learning, must be ready first. Ito yung natakal natin last topic natin, yung parang ito yung may certain age bago niya natututunan yung ganitong development. So, itong learning. So, kumbaga, nauuna yung development bago yung learning. So, dapat 7 years old, matuto na siyang magbasa. Marunong na rin siyang mag-add, mag-subtract. So, yun yung, kumbaga, may specific stage bago siya matuto. Role of others, minimal. Child constructs knowledge alone. So, di na natin kailangan ng ibang tao. Kumbaga, natural lumalabas sa development ng bata. Hindi kailangan ng ibang tao. Hindi kailangan ng tulong ng ibang tao. Culture, secondary to universal stages. So, dito naniniwala si Tia J na kahit saan ka pa nakatira, sa Amerika, sa China, sa Russia, pare-pareho lang yung stages ng bata. Nag-uumpisa sa pagiging sanggol, sa pagdedi, pagkain, paggapang, paglakad. So, same lang kahit saan ka nakatira. Kahit saan lupalop ka pa ng mundo, pare-pareho lang ng stage.
Language reflects thinking. So, eto dito siya naniniwala na kumbaga mas natututo yung bata kung mas i-explain mo yung alam niya na. So, alam niya na bago niya pa mas matututunan sa ibang tao. Compare kay Lev Vygotsky, yung focus niya naman culture and social guidance throughout life. So ito, alam mo na pagiging dependent sa mga taong nasa paligid natin. So learning, collaborative and guided, guidance through experience sa mga taong nasa paligid natin. Development follows learning. Learning leads development. So dito naman, excuse me, sinasabi niya na matututunan muna bago ma-develop ang tao. So nauuna yung learning compare naman kay Piaget, development muna bago learning. So role of others is essential, learning is social. Kumbaga nakadepende tayo halos sa mga taong nakapaligid sa'tin, yun yung tsuri ni Vygotsky. Excuse me. Culture, central to cognitive development and language shapes thinking. Tulad nga dun sa nabanggit natin kanina na yung thinking minsan sa language, sa pakikipag-usap, sa pakikipag-conversate sa ibang tao. So, any questions? May mga katanungan ba regarding sa topic natin kay Vygotsky? Okay, so wala naman. Eto na nga. So, bago ang lahat, bago tayo mag-end, meron akong ibibigay sa inyo na task. So, ito, group task. Each group will identify one real situation where learning happens socially. Examples may include online study communities, cultural traditions, workplace training or mentorship programs, community organizations or clubs, peer collaboration in school or university. So, pili lang kayo ng isang real life situation. Pwedeng nangyari sa inyo or nangyari sa ibang groupmate nyo. Para mas maganda, 'di ba? Mas maganda explain yung na-experience. So, ito na gagawin niyo 'pag nakapili na kayo ng isa. Discuss and answer the following. How does social interaction support learning in these situations? Who are the key participants or more knowledgeable others? What tools or cultural practices help learning take place? How does the situation reflect principles of social cultural theory? So, itong group na 'to, i-group ko kayo into 5 and then prepare kayo ng short group presentation, 3 to 5 minutes. I-summarize niyo yung findings niyo, lahat-lahat. And then, next week, next meeting, ipe-present natin sa class by group. Okay, so, bago natin talakayin 'yan, eto naman ang individual assignment natin. Madali lang 'to, kayang-kaya niyo 'to, basic kahit nakapikit, charot. So ito yung group task natin at yung assignment natin, ang deadline niya is Monday, 11:59 PM. So Tuesday siya 16, 15, 11:50 basta pumasok ng 11:59 PM kaya niyo na 'yan, naintindihan niyo na 'yan. So assignment natin individually, interview someone who has taught or mentored you. So ito experience niyo talaga 'to, hindi 'to example lang na nakuha niyo sa internet or whatsoever, experience niyo talaga 'to. Explain how they help extend your abilities. Highlight specific scaffolding techniques they used and how you eventually did the task independently. So,
Since na talakay naman natin yung scaffolding kanina, yung scaffolding process. So, kayang-kaya niyo yan. Sobrang dali lang yan sa inyo. Siguro mga, ah, mga moderate na lang yan sa inyo. Charis. So, kaya niyo yan, guys. So, eto na. Since maaga pa tayo, so, ipopost ko na lang 'to sa Gmeet kung saan ay sa Google Classroom kung saan niyo isa-submit ah, kung saan niyo isa-submit yung ating assignment at and group task. Tapos ipo-post ko na lang din mamaya after class yung groupings kung sino-sino yung magkagrupo. So eto na, yung pinaka-finale ng ating discussion. Charis. So, gagawa tayo ng short reflection paper. Individual siya. So, in a yellow pad, write a short paragraph of 5 to 8 sentences explaining how Vygotsky's theory relates to your experiences during your college year. So, explain nyo lang. Madaling-madali lang yan. Experience nyo naman yan. So, paano nga ba nakatulong yung theory ni Vygotsky nung sinasabi niya na ang learning ay mas madaling natututunan yung mga bagay-bagay sa tulong ng ibang tao. So, anong experience nyo dun? So, i-share nyo. 5 to 8 sentences. So, ito naman ipapasa since 7:30 pa lang. Sana hanggang 9 p.m. Before 9 p.m. maipasa nyo. Basic yan sa inyo. So, ipopost ko na lang din sa classroom kung saan nyo ipapasa tong reflection paper. So, bago tayo mag-end, may mga questions pa ba regarding sa ating topic, sa ating mga activities? So, okay, wala na. So, since wala na, thank you guys for listening. Gawin nyo ng maigi at pag-isipan nyo ang ating activities. Then, easy-easy lang yan para sa inyo. So, magsipag-dinner na. Good night, guys. Pasa niyo yung reflection paper niyo hanggang 9 p.m. Okay, thank you, guys.